Mga abat, yun ang unang nakita ng mga tauhan ni Dato Ojera para himukin o hikayatin na sumama sa kanilang tribo. Ngunit hindi yun ganun kadali dahil sa sinabi pa lang ng mensahero ay nangangahulugan na yun ng paghahamon sa bagong dato. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Dahil nga sa nakarating na mensahe kay Dato Ojera, sa pagsusumikap nito na palaguin ang kanilang bilang at ng kanyang mga tauhan, dahil sa hindi natin alam kung ano ang umiikot sa isipan ni Ojera sa mga mangyayaring kaganapan pa sa mga susunod na araw. Doon ay nagpa siya itong sumugal o harapin ang sino mga hamon sa kanya. Maibigay lamang ang tiwala ng ibang lahi ng aswang sa kanya. At eto na nga, matapos ang paghahanda nila kasama ang kanang kamay nito na si Saila at ang pinakapunong tagapangasiwa ng binubuo pa lang niya na hukbo na si Mael. 5 lang sila na naglakbay upang pumunta sa lugar ng mga abat at nagpaiwan ang ilang mga gabunan sa kanilang lugar upang bantayan din ang pinapalaki nilang baryo. Ngayon, upang marating ang lugar ng mga abat, naglakbay sila noon sa kagubatan. Tumawid ng ilang ilog hanggang sa sumapit na ang gabi, ay ginamit na noon ng 5 ang kanilang kakayahan upang makarating ng agaran sa lugar ng mga abat. At hindi naman lumipas ang gabing yun na narating na nila ang gilid ng bundok na parang isa ring maliit na baryo na sinlaki rin lang halos ng lugar nila Ojera. Alas 2 ng madaling araw nang natanaw na nila ito. Palapit na sila noon sa mga kabahayan para ipakita naman nila sa mga yun na hindi paghahamon sa buong baryo ang kanilang hangad. Sa pagdayo sa lugar ay bumalik muna sila sa pagiging normal bilang pagpapakita o hindi pagmamalaki na sila nga ay mga purong gabunan. Maya-maya pa, narating na nila ang parang ng mga kabahayan na iyon. Ngunit tahimik. Tahimik ang lugar. At tanging alimpuyo lang ng hangin ang iyong maririnig. Hanggang sa nagsalita na ang kasama nila Ojera. Igor! Igor! Nandito na kami! Nandito na kami! Tawag ng mensahero nila Ojera sa paligid ng mga kubo. Pero minuto pa ng katahimikan ng paligid ang kanilang nasaksihan. Hanggang sa magkokomento na sana si Saila ng pagaspas. Pagaspas ng malalaking pakpak ang kanilang narinig sa paligid. Hanggang sa sunod-sunod na ang parang napakaraming lumilipad sa kanilang tuktok at sa pagtingala nila Ojera sa langit dahil sa mga anino ng tila ba malalaking paniki. Ngunit may katawang tao. Di naman sila natatakot sa kanilang nakikita. Ngunit namangha sina Ojera sa pagliliparan ng mga yun sa kanilang tuktok. At sa dami ng mga yun ay halos matakpan na nila ang liwanag ng buwan sa buong baryo nila. Sila na yun. Sila na ang mga abat. Nanatili pa ang mga ito sa paglipad sa ere ng minuto habang pinapanood yun nila Ojera. Hanggang sa may isa doon na bigla na lang bumulusok pa ibaba at dumapo ito sa lupa. At pagkadapo nito sa lupa, naglakad ito papalapit kina Ojera habang dahang-dahang nagpapalit ito ng anyo bilang sa tao. Kita noon nila Ojera ang pagtiklop ng mga pakpak noon at pagbabalik sa normal nitong katawan. Pero nang magawa na yun ng abat, sa paglalakad nga nito ay nakalapit na ito sa harapan mismo ni Ojera. Sabay ng salita nito ng, "Ikaw ba ang tinatawag nilang Dato Ojera? Mukha ka namang walang ibubuga." Salita nun sa pagmumuka ni Ojera nang malapitan. Di pa tumugon nun si Ojera. Pero ang biglang tumugon dito ay si Saila na nasa tabi naman ni Ojera.
Hoy, Abat! Dumistansya ka sa dato namin. Kung ayaw mong tayong magkasubukan, huwag mo nang ipalanghap yung bantot ng hininga mo sa aming dato. Pwede ka namang magsalita na hindi halos nakadikit ang mukha mo. Maririnig ka naman namin Sa sinabing yon ni Sail, napangisi naman noon ang Abat. Sabay pag-atras dito ng konti habang nasa harapan pa rin ng mga gabunan at ni Ohera. At ang unang sambit naman ni Ohera. Ikaw? Ikaw ba ang punong mandirigma nila dito? Unang tanong ni Ohera ng matikas. Hindi ka na kailangang harapin ng punong mandirigma namin. Dahil parang kahit ako lang naman, nararamdaman ko sa presensya mo. Parang wala ka namang binatbat dato. Sa pagsasalita nun ng Abat ay kasabay pa noon ang pagbababaan ng mga kasama nito na lumilipad nga sa himpapawida habang tinitignan sila ng mga ito paglapag nila sa lupa. Ngunit bigla na lamang nagsabangkilan si Ohera sabay persahang pagtalon nito at sapak sa kaharap niyang Abat. Sa bilis ng pangyayari, tumilapon agad yung Abat sa mga kasama nito at pati yung iba doon ay tumumba dahil sa pagsalo sa Abat na yun. Umangi lang mga Abat na nakapalibot sa kanila sa ginawa ni Ohera. Kasabay ng pagsasagabunan naman nila Mael, silang apat nakasama si Ohera. Nagkaroon na agad ng tensyon at parang magkakaroon na ng digmaan sa pagitan ng mga yon dahil sa ginawa ni Ohera. Ngunit sa pagkakataong ito, kalmado lang naman si Ohera sa tensyon na nagaganap at sinabing, "Makinig kayo, mga Abat. Hindi kami naparito para makipagbiruan o makipagdiskusyon sa inyo. Lalaki kaming kausap. Ilabas nyo ang punong mandirigma nyo o pinakagabunan nyo. Nandito ako para harapin siya. Ngayon, kung hindi nyo yun gagawin, tiyak kong hindi nyo magugustuhan ang mangyayari dito. Kung ayaw nyong maging kasapi namin, iisa-isayin namin kayong paluluhurin sa aming harapan. Isang bagay na hindi nyo magugustuhan." Bigkas ni Ohera na meron ng tono ng pagiging pinuno sa tibay ng kanyang mga salita. Ngunit may isang matanda naman ang lumitaw mula sa karimlan at pumapalakpak pa. Mahusay na talumpate, bangkilan. Paano ang isang bangkilan ay kasama ang mga purong gabunal? At hindi lang yon, siya pa ang kinikilalang pinuno o dato ng mga ito. Interesante. Salita ng matanda. Napakalma naman ang mga Abat sa paglabas ng matandang yun. Pinonong Igor, masyadong mapangahas ang isang yan. Maaari pa nating baliin ang kasunduan na sinabi nyo sa kanila dahil mukha naman silang hindi mapagkakatiwalaan. Tumahimik ka! Akala mo ba hindi ko nakita ang nangyari? Ikaw itong lumapit sa kanila kanina at may kasalanan ka sa nangyari sa'yo. Ikaw ang mapangahas. Salita naman nung matanda sa sinapak ni Ohera kanina. Agad naman na parang tutang umatras na yumuko yung kausap nung matanda. Pagkatapos, "At sa inyo naman mga gabunan, at sa'yo na dato nila. Ikaw si Ohera, di ba? Hayaan niyo munang magpakilala ako sa inyo. Ako si Igor, ang pinunong mandirigma ng lahing Abat. At tinatanggap ko ang hamon mo. At bago magbukang liwayway, ay mapagdidesisyonan na natin kung kami ay papayag sa mga kondisyon mo. Pero mukhang lugi naman kami sa usapan na to. Parang wala naman kaming mapapala kung sakaling talunin kita, Dato Ohera. Ano naman ang maaari mong ibigay sa amin?" Tanong ng matanda. Wala namang kaabog-abog noon na sinabi ni Ohera na, "Yun ba? Sige, makukuha mo ang isang pinakamahalagang mutya."
Ano naman yon? Tanong agad ng matandang si Igor. Ang mutya ng kadatuan. Yon ang kapalit kung matatalo mo ako. Bigkas ni O'Hara. Agad naman na nagkaroon ng reaksyon sa mga maraming abat na nakapalibot sa paligid dahil sa sinabi ni O'Hara na para bang bubuyog na nag-uusap-usap ang mga yon ng papabulong. Mukhang alam nila ang tungkol sa mutya ng kadatuan. Pero tumugon naman itong si Igor ng, matagal nang alamat ang mutya ng kadatuan na yan. At alam ko rin naman na totoo ang mutya na yon. Pero hindi yan magandang biro, Dato. Kung wala naman sa'yo ang mutya na yon, paano kung masisigurado na hawak nyo nga ang mutya ng kadatuan? Tugon naman ng matanda. Labanan mo muna ako, tanda, kung nais mong malaman ang totoo. Maiksing sagot ni O'Hara. Ganon ba? Sa salita naman ng matanda, habang nakatitig sa mga mata ni O'Hara, nakita ng matanda sa mga mata ni O'Hara na nagsasabi nga ito ng totoo. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo, iho. Tumabi kayong lahat. Kailangan nang matapos ang usapan na to bago magbukang liwayway. Sa hudyat ng matanda sa kanyang mga kalahi, tumabi ang lahat ng nakapalibot na abad sa kanila at nanatili naman si O'Hara at ang matanda sa gitna. Manong Sail, Manong Mael, at kayo mga kaibigan, eto na yon. Salita ni O'Hara sa mga kasama nito. Sabay lapit naman ni Sail sa kanya bago ito tumabi rin. Dato, mag-iingat ka. Malakas ang mga abad sa nasasakupan nilang parang dahil din sa mga mutya na nakapalibot dito sa kanilang lugar na mas nagbibigay pa ng karagdagang lakas sa kanila. Bilin naman ni Sail. Sige, Manong. Maiksing tugon naman ni O'Hara. Pagkatapos nun ay tumabi na sila upang manood sa magaganap na duelo ng pinunong mandirigma ng mga abad at ni Dato O'Hara. Sandali ang lumipas. Katahimikan ang bumalot sa paligid sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang nakatayo naman ang matanda at si O'Hara na nasa anyo na noon ng bangkilan. Samantalang ang matanda, habang nakatayo naman ito bilang sa tao, ay agad na itong nagsaaswang upang labanan nga si O'Hara. Tumubo ang malalapad nitong pakpak na parang sa paniki na nakakonekta sa kilikili hanggang sa braso nito at kumapal na rin ang mga balahibo nito sa katawan na para ring sa paniki. Sunod ang paglilitawan ng mga mahahaba ng kuko sa daliri sa kanyang mga paa na parang nagsaitsurang paniki rin, at pati ang mga daliri nito sa mga kamay ay nagkaroon na rin ng mahahabang kuko na para ng sakarit kung titignan mo ng maigi. Pagkatapos makapagpalit ng anyo ang matandang si Igor na parang sa paniki na rin ang pagmumuka nito. Wala nang patumpik-tumpik pa, bigla nitong pagaspas ng malakas kasabay ng pwersahang pagtalon nito papaatake kay O'Hara. Agad naman na naghanda nun si O'Hara dahil maliwanag naman sa kanyang mga mata ang bawat galaw ng punong mandirigma ng mga abad. At sa bilis ng mga pangyayari sa paglapit nito kay O'Hara, agad na kumana ito ng isang malakas na pagkalmot sa kanya. Agad naman yun na sinalag ni O'Hara ng kanyang braso sa pamamagitan ng pagtabig din ng braso noon. Ngunit sa pagtabig ni O'Hara, agad naman na umikot ng mabilis ang abat dahil sa puwersa ng kanyang pakpak, at para bang ginamit din nito ang puwersang pagsalag ni O'Hara sa kanya. At sa pag-ikot nito sa kanyang kaliwa, sabay amba na naman ng kaliwang kamay ng abat, at saktong sa pag-ikot nito, ipapatama nun sa pagmumuka ni O'Hara ang pagkalmot nito. Ngunit napaliyad naman si O'Hara sa pag-ilag noon, pero kinulang yon ng konting distansya, kaya't sa pagkalmot ng abat
Ang naabutan nito ay ang mga pangil ni O'Hara na nakaturo sa langit bilang isang bangkilan nga. Sinamantala naman yun ng abat upang hawakan ang isang malaking pangil nito na parang sungay na nga. Agad yun na hinatak ng abat, sabay taob nito kay O'Hara sa lupa. At sa pagbitaw nito, napahiga nun si O'Hara sa lupa. At nang babangon pa lang sana si O'Hara, bumelo na naman ang pag-atake ang abat ng pag-apak sa kanya. Ang paano ay may mga matatalim din na kuko, kaya't siguradong baon yun sa katawan ni O'Hara pag tumama yun sa kanya. Ngunit agad na gumulong si O'Hara sa lupa upang mailagan ito. Sabay bangon, kaya tanging lupa lamang ang tinamaan ng abat sa malakas na pagbuwelo nito sa pag-apak sana sa katawan ni O'Hara. Sa pagbangon naman ni O'Hara, agad na bumuwelo ito ng pagsuwag sa abat. Hindi agad nakapaghanda yung abat sa gagawing pag-atake ni O'Hara, kaya tatarak na sana sa katawan nito ang malasungay na pangil nito bilang sabangkilan. Pero agad naman na pumagaspas ng malakas ang abat gamit ang pakpak nito upang umatras sa pagsuwag ni O'Hara dito. Muntik na ang abat noon, pero nagawa nitong maiwasan ang atake ni O'Hara na kanyang mga pangil. Dumiretsyong lumipad papaitaas ang nilalang. At sa pagdistansya ng nilalang unang abat sa kanya, may ibubuga ka rin pala, iha! Salita nun mula sa tuktok. Hindi naman naimik nun si O'Hara, ngunit napalingon naman ito sa kanyang apat na kasama. At doon ay napatango na lang si Mael sa kanya na parang nagbibigay hudyat kay O'Hara. Doon ay nagsalita pa ang punong mangdirigmang abat habang nananatili yun sa ere sa kanyang pagpagaspas ng kanyang pakpak. Igor ang pangalan mo, hindi ba? Igor ang pangalan mo, hindi ba? Oo, iha. Gusto ko lang ipabatid sa'yo na tinatanggap na kita ng malugod sa aming tribo. Salita ni O'Hara na animoy nakapagdesisyon na at alam na niya ang mangyayari. Ano bang sinasabi mo, iha? Hindi pa tapos ang laban natin. Paano ka nakakasigurado sa mga sinasabi mong ganyan? Sa mga salitang iyon ng matanda, di na nagsalita pa ulit si O'Hara dahil sa unti-unti na lamang nalagas ang balahibo nito sa pagiging bangkilana, kasabay ng mga pagbabaga ng mga letra sa kanyang katawan. Napapahigpit na lamang noon ng ikom ng kanilang mga kamao ang apat na kasamahan ni O'Hara, kasama nga ang magkapatid. At ang mga abat naman noon na nasa anyong tao na nanonood sa laban nung dalawa ay napanganga na lamang nang magsagabunan na si O'Hara gamit ang mutya ng kadatuan na binhinga sa loob ng kanyang katawan. At sa pagbabaga nga ng mga letra sa katawan ni O'Hara ay siya namang muling pagtubo ng mga bago nitong buhok sa katawan. Napababa na lang nun si Igor sa lupa at natulala sa kanyang nasasaksihan at napabulong ito ng Ang mutya ng kadatuan. Hindi kaya? Di na nun natuloy ang salita ni Igor dahil sa pag-angil ng malakas ni O'Hara sa buong kabundukan na yun at pagtubo ng kanyang mga sungay. Dahil dito, ang buong lahi ng mga abat ay di malaman ang kanilang emosyon na ilalabas dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nakita nila ang isang lalang na may hawak ng isa sa mga maalamat na binhi sa lahi ng aswang o ang mutya ng kadatuan. Ngunit huli na ang lahat para sa mandirigmang abat para umurong pa sa laban sa pagkakataong yun. At sa pagtitig ni O'Hara na kanyang mga nagbabagang mga mata sa pula sa kanyang kalaban na abat,
Sa angil ni O'Hara, sa ilang segundo ay bigla na lamang napukaw si O'Hara sa paningin nito, hanggang sa tumilapon na lang bigla ang abat na matanda sa kinatatayuan niya, dahil bigla na lamang lumitaw si O'Hara sa tagiliran nito at biglang suntok sa pagmumuka niya. Nagpagulong-gulong noon ang abat sa lupa at sa mga ibang kasama pa nito na nanunood sa paligid na nadamay dahil sa ginawa ni O'Hara na una niyang pag-atake gamit ang lebel ng kanyang lakas sa pagiging bangkilan na gabunan. Ay parang binato o hinampas ng isang malaking kahoy ang pagmumuka ng abat. Kasabay pa noon ang paglalakad ni O'Hara papalapit dito, at yung mga ibang abat naman sa paligid ay parang may alon na bumabangga sa kanila habang nadadaanan sila, dahil sa takot nila sa nilalang na kanilang nakikita. Sa katauhan nga ni O'Hara ay kusa na lamang ang mga yun na tumatabi sa kanyang madaraanan. At nang makalapit na ito sa abat, nagwika ito ng, "Makinig ka, tanda. Sumuko ka na at ipangako nyo ang inyong katapatan sa ating bagong tribo. Dahil sino pa ba ang magtutulungan sa uli, kundi tayo-tayo rin lang nakakaibang nilikha sa mundong ibabaw." Sa pagkakasambit noon ni O'Hara, tumayo noon ang matanda o ang punong mandirigma ng mga abat at sinabing, Hindi pa ako tapos, iyo! Karangalan ko na kalabanin ang nagtatanga ng mutya ng kadatuan. At mas magiging maganda para sa akin kung tatalunin kita. Salita ng matanda, sabay ng hirap na nitong paglipad. Ngunit nakaangat pa naman ito sa ere at hinayaan lang yon ni O'Hara. At sa pag-angat niya, walang sabi-sabi ay idinipa nito ang kanyang kamay na nakaharap sa lupa, na naging dahilan ng dahan-dahan nitong pagbulusok din paibaba. At habang ginagawa niya yun, ay para bang nag-uusal ito ng mga salita sa bagal ng pagpapatinghulog nito, dahil sa sinasalag ng nakadipa niyang kamay na konektado sa kanyang mga pakpak ang hangin. Napalingon naman si Namael sa paligid nang nanahimik rin ang iba pang abat na parang sinasabayan sa pag-uusalang punong mandirigma ng mga ito. Kasunod ang pagliliwanag ng ilang maliliit na bato sa bawat sulok ng baryong iyon. "O'Hara, ginagamit na niya ang mutya sa paligid ng baryong to! Mag-iingat ka!" sigaw ni Sael. "Walang problema." Tugon naman ni O'Hara ng maiksi, sabay biglang talon nito ng malakas at pagsalubong na mismo sa abat na bababa pa lang sana upang atakihin siya. At pagbaba nito sa lupa, hawak na ni O'Hara ang abat na yun sa leeg. Halos di na makahinga noon ang punong mandirigma na abat dahil sa ginagawa ni O'Hara sa kanya. Dahilan upang bumalik na ito sa pagiging tao sa panghihina. Kaya't binitawan na rin yun ni O'Hara dahil baka mapatay niya yun. At sumunod na lamang si O'Hara na bumalik din sa pagiging tao sa harap ng matanda. Nanooy nakaluhod na sa kanyang harapan dahil sa paghabol nito ng kanyang paghinga sa pagkakabitaw nga ni O'Hara ng pagsakal dito. At doon ay wala naman ng imik-imik mula sa mga abat sa kapaligiran nang may lumuhod na dalawa. Tapos ay nadagdagan pa ng 3 na nakaharap kay O'Hara. Hanggang sa unti-unti nang lumuhod ang lahat ng mga nakapalibot na abat dito. At sa puntong iyon, ang tanging nakatayo na lamang ay si O'Hara at ang 4 nitong kasama. Sa paglingon ng marahan naman ni O'Hara sa paligid. "Anong ginagawa nyo? Tumayo kayo!" Wika ni O'Hara sa pagsigaw sa mga yun.
Mahal na Dato. Mahal na Dato O'Hara. Tanda lang yan ng pagsuko namin sa inyo. Malugod naming ibinibigay ang loyalidad namin sa iyong pamumuno. Nagsalita na si Igor na nooy tiklop tuhod din sa kanyang harapan. Nagkatingin-tinginan na lang noon sina O'Hara at ng mga kasama niya. Sabay, Salamat. Salamat Igor sa iyong tiwala. Tumayo na kayo dahil hindi ko kayo alipin. Mula ngayon, mabubuhay tayo ng mapayapa at magkakasama sa ating palalakihing turugan. Sa maiksing talumpati na yun ni O'Hara, ayun na ang naging kahulugan ng kanilang tagumpay sa pag-akay sa lahi ng mga Abad. Nanatili pa noon ng hanggang bukang liwayway sina O'Hara. Nakipagkwentuhan at nakipagmabutihan sa lahi ng mga Abad. Kasabay na rin noon ang usapan ng paglipat ng ilan sa mga ito sa turugan ni Dato. Hanggang sa matapos na rin ang araw na yon. Pagsapit ng dilim ay ipinakita na rin ni O'Hara ang pinakamalakas nitong estado sa pagiging aswang. Dahil kailangan na niyang lumipad kasama ang ilan sa mga Abad upang umuwi na sa kanilang turugan. Para makita na rin ng mga ito ang nasasakupan ng bago nilang kinikilalang Dato. Pero sa pagdating nila O'Hara sa kanilang baryo, pansin niyang may mga kakaibang presensya ang naroroon. Kaya naman sa pagbabanon ni O'Hara sa kagubatan, kung saan malapit niyang nararamdaman ang mga kakaibang presensya, sumunod naman ang bago nitong kasamang mga Abad na mandirigma ng lahi nila. Kasama na dun si Igor. Nasa 7 ang bilang nila O'Hara. Samantalang ang magkapatid noon at ang dalawa pa nilang kasama ay naglalakbay pa lang. Medyo nahuli lang sila dahil sa lupa ang paraan ng kanilang pagbagtas. Magpakita kayo, salita ni O'Hara sa pagsipat nito sa paligid. Sa mga oras na yun, malapit na naman ang pagsikat ng araw. Madaling araw din yun, nang may bumungkal na lamang sa maliit na bahagi ng lupa, malapit sa kinatatayuan niya at ng mga kasama nito, at isang nilalang ang lumabas doon. Mahal na Dato, isa yang abwak, wika ni Igor. Alright, yun mga kabagis ko. Bangkilan Part 24. Angas, So parang nakikinita-kinita ko na kung ano ang pinaghahandaan ni O'Hara. Pero malalaman natin ang kabuuan niyan sa susunod na mga episode syempre. Ang bangis ng episode na to. Kaya mag-shoutout tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Miss Jonah Laberento at kay Miss Jotessa. Ayun, maraming salamat po mga unang espada sa pag-renew lagi ng inyong badge. Shoutout din po kay Arminton Marlon. Shoutout din po kay Sam Escobar. Shoutout din po kay Lilia Punsalan. Shoutout din po kay Maribel Lacutab. Shoutout din po kay Roger Galo from Binangonan, Rizal. At shoutout din po kay JP Alejandro. Yun lang mga kabagis, kasi parang wala pa namang nagpapa-shoutout. So, salamat sa suportang tunay.